ang pinakamagaan at pinakamatinding cranks with power meter ang meron ako as of this moment. Napasigaw talaga ako ng carbon lodi! Tara, tignan natin itong Majin Tio P515 carbon cranks with spider-based power meter. Let's go! Sobrang excited talaga ako dito sa cranks na ito kasi ito na yata ang pinakamagandang cranks na meron ako ngayon. Nung dumating nga ito, na-shock ako eh. Paano yung shock? Wow! Anyway, talakayin natin kung gaano kaganda ito, kung gaano kagaan, at ano ba yung specs and features ng cranks at power meter. Pero bago yan, ano bang meron pag bumili ka? Of course, ito yung box. Nandyan yung itsura ng product natin at nakalagay Majin Tio or TEO. Sa likod, konting specs at mga random stuff at details sa gilid. Napaka-premium ng box. Ang ganda. Parang pagkabukas mo mamahaling cellphone. Last time may sleeve yung box, yung sa PES. Ngayon parang inaangat lang yung pinaka-cover. Syempre, bubungad sa'yo ang user's manual na hindi nyo naman binabasa. Huwag na kayong magbasa ng manual, pero sana sa ibang bagay magbasa kayo para hindi tayo mukhang mangmang sa mga bagay-bagay. Tapos may box of accessories. Buksan na natin to para makita na natin ang laman. So ito yung mga laman. Una, yung charging cable, USB-A to magnetic proprietary connector yan. Long enough naman yan sa needs mo for charging the device. Ingatan mo yan kasi hassle pag nawala. Though nakakabili naman niya sa Shopee, pero hassle pa rin at gagastos ka pag nawala mo. Next natin yung isang plastic bag. Yung mga replacement stickers para sa power meter. Reflective stickers to. Sa isang bag naman, ang laman ay itong mga bilog na ito. Ano sa tingin nyo to? Actually, mga spacers to para sa cranks. Tatlong iba-ibang sizes. Tapos itong dalawa, mas maliit na kulay silver na mga rings. Ito ay aluminum inserts para sa pedal. Para to sa Q factor. Makikita nyo naman yan mamaya. So ilalagay mo yan in between the pedal and crank arms. Yung last na plastic bag naman natin ay syempre yung chainring bolts. 4 na piraso yan. At ito na ang star ng ating video, ang Majin Tio P515 carbon cranks and power meter. So ito yung left side crank arm. Sobrang gaan. Napakagaan naman ito. Ito na yata ang pinakamagaang crank na nahawakan ko. Solid yung feel at sobrang premium ng itsura. Ang sarap sa kamay. Pangmayaman! Yung pinaka-design ay nakapailalim sa clear coat. Hindi siya decal or sticker na basta-basta matatanggal. Kumbaga, parang naka-infuse yung disenyo sa mismong cranks. May malaking Tio and small Tio na silver na design sa bawat crank arms. So nasa left crank arm nakakabit yung pinaka-spindle niyan. Made out of 7075 aircraft grade aluminum. 29mm spindle ang diameter nito, meaning SRAM dub ang spindle nito. At gagana lang siya sa mga SRAM dub bottom brackets or any bottom brackets na tumatanggap ng 29mm na spindle diameter. Ang kinagandahan ng dub spindle, mas magaan ito at dahil mas malaki ang diameter, mas stiff. Ang sabi ko nga kanina, aluminum ang spindle, so better ang corrosion resistance ito compared sa mga 24mm steel counterparts. Tignan naman natin yung right crank arm. Sobrang gaan din ito, though mas slightly may weight ito kumpara dun sa left crank arm, gawa ng nandito yung pinaka spider based power meter natin. Kaya mas mabigat talaga ito kesa sa left crank arm. At kung naalala nyo, yung accessory box before dun sa PES, meron itong lock ring tool para sa chainring. Ngayon, dito sa Tio, pag binili mo ito nang kasama na yung power meter, hindi na kasama yung tool na yon. Gawa nang nakakabit na mismo yung power meter. Sila na mismo ang nagkabit. Though, alam ko, pag yung crank arm lang ang binili mo, may kasamang tool na yon if ever. Okay, tanggalin na natin itong caution sticker. Sa caution sticker na yan, nakalagay naman dyan para gumising yung device mo, need mong i-charge. Kaya maganda talaga pag nagbabasa ka. And same as the left crank arm, napakaganda din ito. Grabe, initial look pa lang, panalo na yung quality. Itong Majin Tio, ito ang top of the line cranks ng Majin. Kumbaga, ito yung sagad sa lineup, pinakamataas sa food chain. 3 kasi yan, PES, QED, tapos itong Tio. Hindi ko sure kung gagawa pa ng mas mataas dyan ng Majin. Or iteration na lang sa mga susunod na panahon. Abangan natin yan sa mga darating na taon. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe.
your destination for celebration. Dahil ito nga ang pinaka-high-end, hindi nag-compromise ang Majin sa material na ginamit. Gawa ito sa premium high-mod carbon fiber. Meaning ng high mod is high modulus carbon fiber. Ito ay isang espesyal na klase ng carbon fiber na sobrang tigas. Mas matigas ito kumpara sa normal na carbon fiber. Ginawa ito gamit ang mas mataas at mas specialized heat treatment para tumaas ang stiffness or modulus niya hanggang 42 million PSI o 400 GPa. Sa madaling sabi, mas premium, mas magaan at mas matigas. Gumagamit sila ng dual channel high pressure forming process. Dalawa ang forming process na usually na ginagamit ng mga carbon parts manufacturers. Yung vacuum forming and yung high pressure forming. Yung vacuum forming, ito ay low cost, somewhat effective process ng pag-build ng isang carbon part. Mas low ang force na kaya nito, maximum hanggang 14.7 PSI. Yan ang limit ng vacuum forming. Hanggang dun lang talaga ang kaya niya. So ang tendency ay limited ang details ng product, rounded ang corners, and minimal surface texture. At less precise ang dimension control. So ito yung madalas na process na ginagamit ng mga budget carbon manufacturing gawa ng low cost ang tooling na kailangan. Yung isang process naman ay high pressure forming. Positive force ang ginagamit nito. So mas mataas ang kaya niyang ibigay na force, 60 to 100 plus PSI. So mas malakas yung force niya para i-push yung plastic sa mold. So dahil dyan, mas nakakapagbigay ito ng high detail, sharp features, crisp styling lines, at may kakayahan din itong i-replicate yung mga fine textures. Mas tighter yung tolerances at mas consistent yung thickness ng mga parts. High cost ang mga tool na ginagamit pero hindi na kailangan ng finishing kasi maganda na agad yung itsura. So kung titignan, mas superior ang pressure forming kaysa sa vacuum forming. Kaya maganda ang finish at details nitong Majin Tio kasi ang pressure forming ang ginamit nila sa pagmanufacture ng cranks na ito. Yung cranks alone, left and right, 325 grams lang according sa Majin. Napakagaan yan. At 425 grams naman pagkasama na yung power meter. Sa test ko, nung tinimbang ko, nasa 415 grams lang. At dahil nga ganyan kagaan yan, this is engineered for racers. Yung mga talagang kumakarera, yung talagang gustong pumudyong. Well, kung hindi ka naman kumakarera at gusto mo ng magaan na bike at marami ka namang money to burn, walang problema. You can still buy and use this crank kahit it's built for racers. Yung weight pala nito ay nagdidepende din sa crank length. Meron silang 160mm, 165mm, 170mm, 172.5mm at 175mm. Siyempre mas maiksi, mas magaan. I think yung 325 grams ay 170mm crank length. So, magbabago pa yan kung anong length ang meron ka. Kaya siguro 415 grams ang timbang nung sa akin, gawa ng 165 lang yung nasa akin na crank length. Kung alam ko nga lang na may 160mm baka 160mm ang kinuha ko. Anyway, itong mga cranks na ito undergo a standard compression testing with force of 1500 newtons para ma-measure ang displacement. The test proves Tio Carbon cranks ay minimal lang yung mga pag-deform na nakikita. Meaning sobrang stiff talaga ng cranks na ito. Okay, pag-usapan naman natin yung Spider Power Meter. Across the latest Spider Power Base Meter ng Majin, ito yung main na ginagamit ng dalawang power meter cranks combo nila. Anyway, kaya tinawag na Spider Base Power Meter kasi basically, yung mga sensors or strain gauges niya na nagme-measure ng power output mo ay nandito sa pinaka-spider mount. Lagi kong sinasabi, maraming klase ng power meter. May pedal-based, crank-based, hub-based power meter, etc. etc. Spider-based ang isa sa pinaka-the best. Anyway, yung pinaka-spider niya ay same with the newest PES. Meaning, 4 volts na 110 BCD asymmetric ang mounting ng chainring nito. So you need to buy a 110 BCD na 4 volt asymmetric chainring para dito. And you know me na naka 1 by na 42 chainring ang ilalagay ko. Makikita nyo naman yan later sa video. Ikakabit natin yan. This video is brought to you by Pretty Petty the Podcast, ang podcast na nagbibigay opinion na hindi nyo naman hinihingi. Kung gusto mong matawa at matuto, punta ka lang sa description for the Spotify link. Ang advantage itong P515, plus minus 1% ang power accuracy nito. Yung plus minus 1% na yan ng P515, comparable na yan sa mga high-end at sobrang mahal na brands na power meter. Yung spider nito ay gawa sa 7075 aluminum.
magaan naman yan. At dahil prone itong mabasa at maulanan, IPX7 itong power meter na ito, so yung mga ulan-ulan na yan, walang problema dyan. Connectivity nito ay Bluetooth at ANT+. Pretty common sa lahat ng cyclocomputer ngayon yan. So hindi ka magkakaproblema sa connection sa cyclocomputer mo kahit mapaanong brand pa yan. Pati mga training apps, pwede dyan. Battery life 330 hours. Matagal-tagal yan. Yung previous model na ginagamit ko noon, napakadalang kong i-charge niyan at ang rating lang noon ay 200 plus hours. Paano pa kaya itong 330 hours, 'di ba? Charging nito with the cable is magnetic. Hindi ka naman magkakamali ng kabit dyan. At kung kabibili mo lang nitong unit, you need to charge it first para magamit mo. And you also need to connect the crank sa app nito para ma-activate. Yes, you need to activate the cranks para magamit mo ito. At dyan sa app, makakalibrate at makikita mo yung mga details tungkol sa cranks mo. Supported niya yung tatlong method of calibration: auto calibration, back pedal calibration, and manual calibration. Pag-usapan naman natin yung 4-core data na kayang ibigay ng P515. Una syempre yung power. Given power meter siya, yan ang primary data na kaya niyang ibigay. May power range yan na from 0 to 2,500 watts. Sure ako, hindi ko kayang abutin yung 2,500 watts. Pangalawang core data ay yung cadence. So, hindi mo kailangan ng hiwalay na cadence sensor kasi built-in na din sa P515 ang cadence sensor. Makikita mo dyan yung revolution per minute mo. Ang cadence range nito ay 20 to 240 revolution per minute. Pangatlong core data, left and right balance. Makikita mo dyan yung lakas ng individual mong mga legs. So, malalaman mo kung anong legs ang mas mahina or ang mas malakas. So kung makikita mo na mas mahina yung isa, mas i-work mo yon para mas pantay ang pedaling mo. Ika nga nila, mas bilog ang pagbetal. Pang-apat, yung pedaling smoothness. So ipapakita niya yung percentage kung gaano kapantay yung power distribution mo sa buong ikot ng pedal stroke. Kung 100% yan, meaning constant yung smoothness or yung power delivery mo every stroke. Okay, kabit na natin itong cranks na to. Kinabit ko muna yung 42 chainring ko. Ginamit ko muna yung sa previous chainring bolts kasi mahaba yung provided since pang 2x talaga ang mga ganitong cranks. Pwede ka namang gumamit ng ibang chainring bolts na pang 1x, wala namang problema doon. Need mo ng dalawang hex key, 6mm para sa front side at 8mm naman para sa likod. At ito-torque mo ito ng 10 to 12 Newton meters. May ibang chainring bolts na gumagamit ng ibang torque value. So, check nyo pa rin kung anong torque value na kailangan ng bolts nyo. Madalas nakasulat naman yan sa bolts. Kung hindi nakasulat sa bolt, check nyo na lang sa manufacturer's website. Need mong isagad yung preload ring papunta dun sa mismong cranks kasi i-adjust natin yan later. So ang sumunod na hakbang ay sukatin ang width ng bottom bracket. Importante yan para malaman mo kung anong spacer size ang ilalagay mo sa non-drive side. May chart naman akong ilalagay dyan kung ilang spacers ang need mo depende sa width ng bottom bracket mo. Ang spacers naman ng dub bottom bracket ay sa labas nilalagay. Baka kasi may magtaka, yung iba sa Shimano BB or yung mga 24mm outboard bottom bracket sa in-between ng shell at BB nakalagay ang mga spacers. Anyway, ipasok na natin itong crank arm. Wow in fairness, ang smooth ng bearing nitong BB na ito. Kahit backless lang na bottom bracket, ganda ng ikot. Anyway, lagay kayo ng grease sa spindle. Hindi ko na kasi naipakita sa video, pero maglagay kayo ng grease dyan sa spindle. Pwede na nating ilagay yung right crank arm or yung drive side. Kailangan mo ng 10mm hex key para dito at need mong i-torque ng 45 to 50 Newton meters. Wala tayong ganyang torque wrench, so by feel muna tayo. Hanggang 25 Newton meters lang kasi ang kaya ng torque wrench ko. Anyway, pwede na nating sikipan yung preload ring kasi pag hindi mo sinikipan yan, may alog left and right yung cranks mo. Itong ring na yon ang nagpe-prevent nun. At pag sakto na ang sikip, hindi naman kailangan sobra, pwede mo nang higpitan yung bolt sa preload ring gamit ang 2mm hex key. Hindi ko na ginamitan ng torque wrench kasi 2 Newton meters lang naman ang torque nito. Yung mga silver washer insert kanina, para ito sa Q factor. Kung maiksi ang pedal spindle mo, yung malapit dun sa mounting area, maglalagay ka niyan para lumabas ng konti yung cranks. Though, hindi naman talaga need yan sa majority ng mga pedals. Pero ako, maglalagay ako para mas malayo ng ilang yung pedal sa cranks para iwas gasgas na rin sa sapatos. At naikabit na natin yung cranks natin. Pwede na natin i-connect sa app at sa cyclo para magamit ito. So, ang advantage ng spider-based power meter,
yung mga strain gauges niya nasa mismong axis ng drivetrain mo. So hindi yan maapektuhan ng lakas ng magkabila mong sides. Hindi rin maapektuhan ang stiffness ng cranks yung data mo kasi nasa mismong chainring yung sensor at strain gauges. Kumpara sa ibang power meter na magkahiwalay ang mga sensor, mas okay ang spider-based power meter kasi isa lang ang charge mo. Hindi hiwalay na device, so less isipin. Itong TIO P515, hindi ito para sa lahat. Gawa ng high-end ito. Tayong mga buhay daga ay hindi natin to afford. So ginawa ito para sa talagang kumakarera at gustong ma-improve ang kanyang pagbibisikleta. At syempre, may pera. Though, kung normal kang tao at marami ka namang pera at afford mo naman, walang problema. Bilhin mo ito at i-enjoy ang napakagandang quality ng cranks na to. Sobrang gaan, so pasok sa pagiging weight winnie mo. Ang gwapo ng quality ng cranks, pang performative male. Anyway, ililink ko naman sa description yan or lalabas naman yung affiliate link dyan sa lower left ng screen nyo to check the price. Walang dagdag sa babayaran nyo yan pag ginamit nyo yung link sa pagbili. Pero makakatulong kayo sa channel nang wala kayong binibigay sa akin. Basta gamitin nyo lang yung link sa description or yung lalabas dyan sa screen. Malaking tulong na yan sa channel. Naghahanap ka ba ng bagong bike? Meron tayong 500 peso off discount pag bumili ka ng bike or bike frames dito sa website ng RD Cycles. Alam ko madalas free delivery pa sila nationwide. So huwag kalimutan ilagay mo Forever Bike Noob sa checkout para sa 500 peso off discount. So, kung nagustuhan mo ang video na ito, leave a like naman. At subscribe na kung hindi pa. Ako nga para Sinat na nagpapaalala ng manatili. Bike Noob babang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam!